3 taon na ang nakalipas mula nang dumating ang mga alien sa Earth nang hindi napapansin. Sinisiguro ng planeta ang mga depensa nito, kung saan nangunguna ang USA, Russia, at China. Ang isang bagong satellite ay inilalagay sa orbit sa paligid ng Earth na sinadya upang subaybayan ang malalim na kalawakan upang walang dayuhan ang muling makalapit sa planeta nang hindi napapansin. Sa pagbukas ng satellite, makikita ang kakaibang alien ship na gumagalaw sa malagalamay na bahagi nito. Biglang, isang shuttle ang nag-deploy mula dito tumungo sa Earth at pumasok sa atmosfera. Samantala, sa isang lugar sa karagatan, makikita ang isang bangkang pangingisda na may mga mangingisda na nagtatrabaho at nagkukwentuhan. Ang isa sa kanila ay nakatingin sa ibabaw ng tubig at nakita ang alien shuttle na nahulog. Hindi niya ibinabahagi sa iba ang kanyang nakita. Susunod, makikita ang shuttle habang gumagalaw ito sa ilalim ng tubig na parang submarino. Makalipas ang 4 na buwan, makikita natin si Yulia na nagja-jogging kasama ang kanyang aso. Pagpasok nila sa isang apartment complex, nakatakas ang aso at hindi na bumabalik habang tinatawag ng kanyang amo. Sinabihan niya ang mga lalaking kasama niya na tumulong sa paghahanap sa kanyang aso. Nang maglaon, habang nakaupo siya sa klase ng robotics, tinanong siya ng kanyang kaibigan tungkol sa ilang bagong impormasyon mula sa lab. Sinabi niya sa kanya na kung magbahagi siya ng anumang impormasyon sa kanya, ang kanyang mga gwardya ay kailangang barilin siya sa lugar. Pagkatapos ng klase, sinubukan ng kaibigan ni Yulia na ipahayag ang kanyang pagmamahal sa kanya, ngunit sadyang pinigilan siya nito na sinasabing mas ligtas siya kung mananatili silang magkaibigan. Inihatid sila ng kanyang mga bantay sa kotse ng kanyang ama. Ang kanyang ama, na si General Lebedev, ay nakikipag-usap sa kaibigan ni Yulia na tinawag siyang Google. Ipinagmamalaki ng bata na nagtatrabaho siya sa Rose Telecom at ibinaba nila siya doon. Pumasok siya sa building at nang hiningi ng security ang ID niya, makikita natin na intern lang siya. Samantala, si Yulia at ang kanyang ama ay nagmamaneho pa rin at binibiro niya ito tungkol sa pag-breakout sa kanya at pagpuslit sa kanya sa ibang bansa, kung saan pwede siyang magpalamig. Ayaw niyang masuspinde siya. Dumating sila sa isang laboratorio ng pananaliksik ng Russian Ministry of Defense, kung saan ang isang robot ay lumabas sa pinto at sinira ang isang kotse. Ang tatay ni Yulia ay nakikipag-usap sa isang siyentipiko sa lab, nagtatanong tungkol dito. Ipinaliwanag ng siyentipiko na ito ay isang uri ng biotechnology. Ang robot ay kinokontrol ng isang tao, nakikipag-usap gamit ang comms. Nagkomento ang general na ito ay isang Russian extraterrestrial co-production. Pagkatapos ay ipinaliwanag ng siyentipiko na si Yulia ang susi sa pag-unawa kung paano gumagana ang lahat ng ito. Samantala, sa isang lugar sa pasilidad, nakikibahagi si Yulia sa isang eksperimento. Ang pangunahing siyentipiko ay nagtatanong sa kanya tungkol sa kanyang pakikipagtagpo sa extraterrestrial spacecraft at sinusubaybayan ang kanyang mga reaksyon, hindi lamang ang kanyang mga sagot. Nang tinanong niya siya tungkol sa kanyang kaibigan na namatay sa engkwentro, tumindi ang tibok ng puso nito, at muli nang tinanong niya kung bakit niya tinulungan ang dayuhan. Tinanong nila siya tungkol sa kanyang nobyo na si Artyom at naiinis siya, ayaw sumagot. Biglang dinala ang kasintahan niya sa lab. Nagsimula siyang makipag-usap sa kanya at siya ay nagalit ng labis, na sinasabi sa siyentipiko na itigil ang eksperimento at ilabas siya. Humingi siya ng paumanhin sa pagpatay sa kanya habang sinusubukan itong makatakas sa kanyang pagkakagapos. Habang patuloy siyang nagsasalita, hinihikayat siya ng siyentipiko at biglang nagkaroon ng malaking puwersa. Tumakbo ang kanyang ama sa lab at inilabas siya sa pool, habang si Artyom ay ini-escort na nagtatanong kung bakit siya nakakulong at siya ay hindi. Nang maglaon, nag-usap si Yulia at ang kanyang ama at nakiusap siya na hayaan siyang mag-isa kahit saglit, nang wala ang kanyang mga bantay o sinuman sa paligid niya. Sumang-ayon siya at umalis, pagkatapos ay nakipagpulong sa isang sundalo, si Ivan, na nagsasabi sa kanya na kailangan niyang kumuha ng night shift at magpalit ng ilang regular na damit. Nang gabing iyon, umiinom si Yulia sa isang bar. Nakita niya si Ivan at binilhan siya ng inumin para ipaalam sa kanya na gusto niya ito, kaya sumama siya sa kanya sa bar. Inalok siya nito ng inumin bago sila umalis, ngunit may pangalawang lalaki na lumabas na nagsasabing kailangan na nilang umalis. Ipinakilala ng lalaki ang kanyang sarili bilang Harry at sinabing si Yulia ay kailangang sumama sa kanya kahit na ayaw niya. Nagsimulang mag-away sina Ivan at Harry, ngunit inampas ni Yulia ang sundalo sa ulo na nagpatumba sa kanya.
siya at si Harry ay umalis sa bar at tinawag ang alien spaceship na si Sol. Sinusubaybayan nito kung nasaan sila at naghanap ng masasakyan nila, na dinala sila sa isang kotse na may 2 pasahero. Kinukuha nito ang digitalized na kotse at nagsimulang magmaneho ito. Kinausap sila ni Sol sa com at naabutan sila ni Ivan. Nagawa ng sasakyan na itulak si Ivan palayo at pinaandar ito, nag-iingat na hindi makasakit ng mga tao sa kalsada. Naabutan silang muli ni Ivan na may dalang motorsiklo at tinawagan si General Lebedev upang ipaalam sa kanya ang sitwasyon. Sinabihan siya ng general na sundan sila ngunit nagsimulang lumikas din sa laboratorio ng Ministry of Defense sa ilalim ng paliwanag na ang mga dayuhan ay bumalik sa Earth. Bumalik sa kotse, sinabi ni Harry kay Yulia na nasa panganib siya dahil masyado silang lumayo sa mga eksperimento, kaya kailangan nilang lumipad kaagad. Mabilis ang takbo ng sasakyan at muntik nang mabangga ang isang pedestrian, ngunit agad na huminto sa kanyang harapan, sinabihan ang ibang mga pasahero na lumabas. Patuloy na nakasakay sina Harry at Yulia sa kotse, hinabol sila ni Ivan at pinaputukan ang isa sa mga gulong. Nagdulot siya ng aksidente sa sasakyan, ngunit sinusubaybayan siya ni Sol mula sa itaas at nailigtas siya. Tinawagan ni Ivan ang general upang sabihin sa kanya na nakatakas sila. Inihatid ni Sol sina Harry at Yulia sa isang malayong lugar sa gitna ng kakahuyan. Nag-aatubili siyang pumasok, ngunit bigla siyang sinalubong ng kanyang aso na nandoon. Sinabi ni Yulia kay Harry na akala niya ay patay na siya. Tila siya ang alien na tinulungan niya sa nakaraang engkwentro. Sinabi niya na noong nakaraan ay nagkamali ang lahat. Pumasok sila sa loob at pinag-uusapan nila kung paano siya nabuhay sa Earth. Sinabi niya sa kanya na siya ay umangkop sa buhay sa planeta. May kumatok sa pinto at pagbukas ni Yulia ay nakita niyang si Google yon. Galit siya kahit na iyon ang sinusubukan nitong sabihin sa kanya noon pa. Sinabi sa kanya ni Harry na dapat siyang umalis pagkatapos ng unang engkwentro, ngunit nilabag niya ang protocol at nanatili sa Sol habang nagiinit ang mga bagay. Naghalikan sila at nauwi sa pag-iibigan nila habang nakikitang nagbabago ang anyo ni Sol. Ito ay nagiging sira. Kinaumagahan, tinawagan ni Yulia ang kanyang ama at sinabing kasama niya si Harry. Sinabi niya sa kanya na kailangan niyang umalis dahil hindi na siya kabilang sa Earth at hiniling sa kanya na huwag sabihin sa iba. Gayunpaman, inutusan ng general ang kanyang mga tauhan na subaybayan ang kanyang signal. Si Yulia ay naglalakad pabalik sa bahay kung saan hinihintay siya ni Harry para mag-almusal. Samantala, pinalibutan ng isang tactical unit ang bahay habang nasa loob sina Harry at Yulia at handang salakayin ito. Sinabihan sila ni General Lebedev na maghintay, ngunit hinarang nira ang tawag at binago ang utos ng general na bumaril para patayin sila. Pumasok ang unit sa bahay, nakipag-away si Harry sa ilan sa mga sundalo at pagkatapos ay tumakas ang dalawa. Ang kanyang ship ay nag-activate at naghihintay para sa kanila sa ilog. Tumalon si Harry, ngunit sinundan sila ng unit at binaril si Yulia habang papasok siya sa ship. Lumipad palayo si Harry. Biglang dumating ang isang utos upang maglunsad ng isang missile sa kanila, ngunit inalis ni Harry ang missile sa kalagitnaan sa himpapawid. Ang ship ay nasira pa rin bagaman na ito ay bumagsak sa kalangitan at napunta sa ilog. Sinubukan ni Harry na maabot si Sol, ngunit sinabi sa kanya ni Ra na kailangang ma-eliminate si Yulia bago nito maayos ang kanyang ship. Tumanggi siya at sinabi sa kanya ni Ra na kailangan din niyang ma-eliminate. Sinubukan ng general at ni Ivan na abutin sila, na nakatanggap ng iba't ibang uri ng miscommunication na naharang ni Ra. Nalaman nila na ang Space Defense ay gustong makuha ang ship, na ang general ay nalilito kung sino ang nagbigay ng utos na iyon. Makikita ang mga helicopter na umaandar patungo sa ilog, lumipat sa combat mode at binaril ang ship. Bumalik sa pasilidad, nilinlang ni Artyom ang kanyang bantay at nakapasok sa loob ng robot, ninakaw ito at tumakas dito. Nakarating siya sa isang tulay sa ilog at narinig niya na may isang unit na humahabol sa isang ship na handang barilin sila pababa. Ang ship ay dumausdos sa tubig ngunit binaril din ng 2 helicopter. Lumilipad ito palabas ng tubig at muling bumabagsak sa himpapawid na may tubig na sumusunod dito. Maya-maya, bumagsak ito sa lupa. Nasa posisyon ang mga helicopter na kinukuha ang kill order mula kay Ra nang si Artyom na nasa robot suit ay tumalon sa isa sa kanila at sinira ito. Sa lupa, ang general ay nakarating sa ship at pumunta upang tingnan si Yulia, ngunit siya at si Harry ay nakatakas na. Dinala niya siya sa isang ambulansya nang matagpuan nila si Artyom.
na nakitang nasaktan siya at sinabihan silang kukuha siya ng doktor para sa kanya. Ngunit sinabi sa kanya ni Harry na ang kailangan niya ay tubig. Pinababa ni Artyom ang isang kotse at ninakaw nila ito, iniwan ang may-ari nito sa kalsada. Habang nagmamaneho sila, ipinapaliwanag ni Harry kung gaano kalakas si Saul at kung paano nito makokontrol ang teknolohiya ng tao. Tinanong ni Artyom kung ano ang gusto nito at sinabi niya sa kanya na gusto lang nitong ma-eliminate si Yulia. Samantala, ang ama ni Yulia ay pumunta sa Ministry of Defense kung saan ipinatawag ang isang espesyal na pagpupulong. Pumunta siya sa pagpupulong na nagtatanong kung bakit ang mga naturang order ay ibinigay habang hinahabol nila ang ship. Sinabi sa kanya ng Vice Premier na wala na siya sa linya at inutusan siyang maupo. Pagkatapos ay tinanong niya ang Space Defense na ipaliwanag ang kanilang mga aksyon. Sinabi nila na galing sa general ang utos. Ang isang recording ay pinapatugtog kung saan maririnig ang boses ng general na nagbibigay ng utos. Ang Vice Premier ay nagutos ng buksan ang balita sa pulong kung saan ang pagkawasak sa Moscow mula sa paghahabulan ay malinaw. Sinisisi ng media si Yulia sa nangyari at nagplay ng malalim na peking video sa kanya na nagpamukha sa kanya na parang terorista. Iyon ay nasa panig ng mga dayuhan na nagbabanta sa lungsod. Ibinunyag nila na hindi lamang ang video, ngunit ang buong programa ng balita ay peke na nai-broadcast mula sa ibang lugar at hindi isang istasyon ng TV. Sinabi sa kanila ng general na ang mga dayuhan ang gumagawa nito. Humihingi siya ng paghihiganti kung saan sinabi ng Vice Premier na kailangan niya ng ebidensya para makumpirma niya ang naturang aksyon. Hiniling ni General Lebedev na maglagay ng mga espesyal na protocol bilang pansamantala na nagsasabi na ang analog na teknolohiya lamang ang dapat gamitin para sa lahat ng kanilang komunikasyon. Sumang-ayon ang Vice Premier at nagsimula ang paghahanda para sa paglipat. Sabay-sabay na pumunta sina Harry, Yulia at Artyom sa isang tindahan para kumuha ng tubig para sa kanya. Pumasok si Harry sa loob para bilhin ito. Nang makita niya ang tamang uri ng tubig at pumunta sa cashier, ang mga telepono ng lahat ng mga tao ay nagsimulang mag-ring. Ang lahat sa tindahan ay pinag-uusapan ang tungkol kay Yulia at isang posibleng pag-atake. Ang lahat ng mga tao ay nagsisimulang makakuha ng parehong mensahe tungkol sa kanya na kailangan nilang hanapin siya at i-eliminate. Sa pagbabalik ni Harry sa kotse, nakilala ng isang babae sa katabing kotse si Yulia at ipinaalam sa isang police patrol na nakita niya sa paligid at sinabi ang tungkol sa kanya. Nagmamaneho si Artyom habang sinisimulan silang habulin ng mga pulis. Nakuha ni Ivan ang parehong mensahe habang ini-escort ang ship pabalik sa Ministry of Defense. Ang peking mensahe ay nagsasabi sa kanya na ang pag-atake na dulot ni Yulia ay nasugatan ang kanyang anak. Ang lahat ng digital media ay napuno nila ng parehong impormasyon tungkol kay Yulia na ginagawang numero 1 siyang kaaway sa publiko. Binisita si Google ng isang pulis na nagtatanong tungkol kay Yulia. Pinaalis ng kanyang lola ang opisyal at nang isara nila ang pinto ay nagtanong kung saan niya itinago ang kanyang mga kaibigan. At sinabi na nasa closet sila. Sa sumunod na sandali, nilubog ni na Artyom at Harry si Yulia sa tubig. Sinabi sa kanya ni Harry na hindi na siya tao. Sinabi niya na ang sakit ay nagpabago sa kanya na ginagawa siyang labis na makapangyarihan. Nakalkula nila na ang kanyang kamatayan ay maaaring iligtas ang lahat mula sa kanyang kapangyarihan at iyon ang dahilan kung bakit siya gustong i-eliminate. Nang maglaon, sinadya ni Google at Artyom na lasingin si Harry at nagpasyang dalhin siya sa Ministry of Defense. Sinabihan siya ni Artyom na wala silang ibang choice. Pagdating nila, sinalubong sila ng ama ni Yulia na handang patayin sila. Pinigilan siya ni Google at sinabi sa kanya kung nasaan ang kanyang anak na babae. Hinarap niya si Harry at hiniling sa kanya na sabihin sa kanya ang mga coordinate ni Ra na sa kanya lamang at sinabi sa kanya na kailangan niyang magpasya sa pagitan niya at ng kanyang mga tao. Sinubukan ni Ivan na makipag-ugnayan sa kanyang asawa ngunit hindi niya magawa. Nakikita niya ang balita tungkol kay Yulia habang naglalakad ang general na nagsasabi sa kanyang mga tauhan na maghanda ng isang obserbatoryo at ang satellite na may mga coordinate na nakuha niya mula kay Harry. Sinabihan ng general si Ivan na kunin si Yulia ngunit direktang dalhin siya sa kanya nang hindi nagpapaalam sa iba. Ang obserbatoryo ay natagpuan si Ra kaya ang pangkalahatan ay nakikipag-ugnayan sa Vice Premier tungkol sa susunod na hakbang. Nagpasya silang makipag-ugnayan dito ng marahas ngunit kailangan nilang sirain ang isang satellite upang hindi ito makahabol sa kanilang ginagawa at lumikha ng iba't ibang problema. Ipinadala ng militar si Google sa Rostelecom para tanggalin ang kanilang satellite.
Habang nakadaw na ang satellite, magkakaroon lang sila ng ilang segundo bago ito mag-reboot. Sisirain nila si Ra gamit ang isang sobrang lihim na sandata na ang Vice Premier ay nagpapanggap na wala sila kahit na mayroon sila. Kinumbinsi siya ng general na wala na silang ibang pagpipilian. Samantala, nagising si Julius sa bathtub. Wala na ang mga sugat niya. Naghahanda siyang umalis sa apartment ng lola ni Google nang magpakita si Ivan sa pintuan. Dinadala siya sa ibang lugar pero hindi niya alam na sa tingin niya na siya ang may kasalanan sa mga pag-atake. Hinarap niya sa kanya ang impormasyon na nalaman niya, binyantaan siya na kung mamatay ang kanyang anak, siya rin ay mamamatay. Ang general ay nagbibigay ng utos na ilunsad ang espesyal na missile at sirain din ang satellite. Hinihintay nila ang missile na sirain si Ra at nagagalak sila nang makitang ito ay tapos na. Ngunit ang general ay hindi kumbinsido. Gusto niya ng isang buong ulat at isang visual na kumpirmasyon upang matiyak na ang alien spaceship ay nawasak. Samantala, nagtipon-tipon ang mga tao sa mga lansangan at hiniling na parusahan si Julia. Dinadala siya ni Ivan sa karamihan. Hindi pa rin siya naniniwala sa kanya, ngunit kalaunan ay dinadala niya siya sa ministeryo kung nasaan ang kanyang ama at ang iba pa. Si Ivan ay nabigo sa general at nag-quit sa kanyang posisyon. Gumagamit si Harry ng telepono para makipag-ugnayan kay Ra. Sinasabi nito sa kanya na handa na ito para sa paghihiganti dahil hindi ito naniniwala na ang mga tao ay karapat-dapat sa anumang bagay. Sinabi ni Ra kay Harry na maaari siyang lumipad pabalik, ngunit tumanggi siya, naniniwala pa rin sa sangkatauhan. Ang malakas na sasakyang pangkalawakan ay nagsisimula ng isang proseso ng pagkawasak sa planeta na makikita mula sa lahat ng dako, kabilang ang tore ng Ministry of Defense. Galit na galit si Ra sa mga tao sa pagsisikap na gamitin ang kanilang teknolohiya upang lumikha ng mga armas tulad ni Julia. Lumilikha ito ng napakalaking water dome sa paligid ng lugar ng Moscow kung saan siya naroroon at nagsimulang bumaha sa loob ng mga pader ng tubig. Sinusubukan ng militar ang lahat, ngunit hindi nila kayang sirain ang simboryo. Sinimulan nilang ilikas ang mga tao para lang sabihin sa kanila na ang tanging pag-asa nila ay umakyat sa taas hanggat kaya nila at manatili sa mga bubong ng mga gusali. Sinabihan ng general si Harry na kunin si Julia at dalhin siya sa chopper sa bubong. Kaya, dinala niya siya at si Artyom doon at sa loob ng helicopter, ngunit nanatili siya sa simboryo. Si Harry ay bumalik sa general at hiningi ang kanyang shuttle na sinasabi sa kanya na maaari niyang subukan at sirain si Ra kung magawa niyang tamaan ito ng shuttle. Ang general, na napagtanto na ito ay isang huling paraan para matapos ito, ay gustong pumunta sa halip. Ngunit hindi yun posible dahil si Harry lamang ang maaaring magpatakbo nito ng mano-mano. Inilikas ng general ang kanyang mga tauhan ngunit nananatili sa lugar upang tulungan si Harry na mag-navigate patungo kay Ra. Nawala ng altitude ang helicopter kasama sina Julia at Artyom at kailangang lumapag, ngunit nagsimula itong bumagsak at tumalon silang dalawa sa tubig. Hinihila sila sa isa sa mga bubong kasama ang iba pang mga tao sa lugar ng sakuna. Patuloy na tumataas ang tubig at hindi matanggap ni Julia na lahat ng tao ay maaaring masaktan dahil sa kanya kaya sumuko na siya. Hiniling niya kay Artyom na patayin siya at narinig siya ng iba sa paligid nila. Samantala, nagawa ng general na mailapit si Harry kay Ra hanggat maaari, hanggang sa pumasok ang tubig sa loob ng gusali at bahain ito. Bumalik sa bubong, si Julia ay nagmamakaawa na mamatay, nais na wakasan ang lahat ng pagdurusa na kanyang idinulot. Naroon si Ivan at nakita niya siya, hinahabol siya na may dalang baril. Sinubukan siyang protektahan ni Artyom ngunit sa halip ay binaril siya. Ang tubig ay nagsimulang umabot na sa kanila, ngunit si Ivan ay nawalan na ng lakas ng loob para magpatuloy. Habang ang tubig ay umabot na sa kanila, papalapit din si Harry kay Ra, kalaunan ay pinabilis ang ship patungo dito. Sa ilalim ng tubig, ang pulse areas ni Julia ay nag-activate at nagpapadala ng mga agos ng tubig patungo kay Ra, habang si Harry ay papalapit din dito. Hinila ni Julia si Ra palabas ng tubig at nagsimulang barilin ito ng mga military helicopter habang nakikita nila ito. Patuloy na itinutulak ni Julia ang ship palabas at ang militar ay nagsimulang maghulog ng missile dito na sinisira ito. Biglang humupa ang tubig at nagsimulang umakyat ang mga tao para makakuha ng hangin. Buhay pa rin ang general. Ang ship ni Harry ay itinulak pabalik sa natitirang tubig dahil si Ra ay namamatay na. Lumitaw siya sa bubong katabi ni Julia. Ang banta ng dayuhan ay nawasak at ang araw ay nailigtas. Sa mga huling sandali, dumalo ang general sa isang peking libing para sa kanyang anak na babae.
Sa huling eksena, lumipad ang isang helicopter sa Kamchatka. Isang tao ang umalis sa eroplano at umalis kasama ang aso. Ito ay ang general na sinusubaybayan ang isang tiyak na lokasyon at pagdating niya doon, nahanap niya sina Yulia at Harry. Nagyakapan sila at iniisip kung saan sila pupunta. Hinawakan ni Yulia ang tubig at lumitaw ang isang spaceship mula sa ibaba. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito. I-on ang notification at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.